Nakahiga ako sa kama, yakap-yakap ang aking sanggol na si Tala na 20 araw pa lamang mula ng isilang. Mas matindi pa sa lamig ng ulan sa labas ang lamig na bumabalot sa aking puso. Ang tahi ko mula sa C-section ay tila humihilab pa rin sa tuwing ako ay kikilos. Ngunit ang pisikal na sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa mga masasakit na salitang nakmumula sa sala at dumidiretso sa aking pandinig. Ang aking biyenan, si Nanay Gloria, ay nakatayo doon habang nakapamewang. Ang boses ay umaalingaw na tila ba siya ang tunay na may-ari ng tahanang ito. Sinasabi ko sa iyo, Beatrice. Ang mababaeng senior auditor na tulad mo ay marunong lang magbilang ng pera ng ibang tao pero walang alam sa pag-alaga ng sariling bahay. Katatapos mo lang manganak, ilang hakbang lang ang lakat pero nakahandusay ka na agad diyan. Noong ipinanganak ko si Ramon, 3 araw pa lang ay nasa bukit na ako para mag-araro at magbuhat ng palay. Sobra-sobra na ang ginhawa mo ngayon kaya nag-inarte ka na. Gusto mo pa yata akong gawing katulong mo rito sa bahay? Napapikit ako. Pilit na pinipigilan ang pagagos ng aking mga luha. Sa nakalipas na 1 buwan, mula nang lumabas ako ng ospital, ang bahay na dati ay aking ipinagmamalaki ay naging isang madilim na kulungan. Ako si Beatrice, 32 taong gulang, isang kilalang senior auditor sa bansa, na nagsumikap at nakabiling ng marangyang tsondo na ito bago ko pa man makilala at pakasalan si Ramon. Akala ko, ang pagdadala ng sariling ari-arian sa aming pagsasama ay magiging dahilan para irespeto ako ang pamilya ng aking asawa. Hindi ko akalain na ito pala ay magiging isang bitak para abusuhin ako at hututan ng pera. Tama si Nanay, Bea. Huwag ka nang masyadong maarte. Matanda na si Nanay. Ang bumiyahe siya mula sa probinsya para alagaan ka ay isang malaking biyaya. Ano pa ba ang gusto mo? May nakahandang pagkain para sa iyo. Sapat na yon. Kung medyo maalat man, sabawan mo na lang ng mainit na tubig para lumambot at lunukin mo. Bakit kailangang nakasimangot ka pa na tila bagalit ka kay Nanay? Tiningnan ko si Ramon, ang lalaking minahal ko at pinakatiwalaan ko bilang makaking katuwang ko habang buhay. Nakatayo siya doon, katabi ang kanyang ina, at ang kanyang mamata ay punong panunumbat. Tila ba ako ay isang kriminal sa sarili kong bahay? Hindi niya alam, o sadyang ayaw niyang malaman, na ang mapapait na sabaw at tuyo na ipinapakain sa akin ng kanyang ina sa nakalipas na linggo ay naging dahilan ng pagkatuyo ng aking gatas. Kaya gabi-gabing umiyak si Tala dahil sa gutom. Huminga ako ng malalim, paos ang boses dahil sa puyat. Ramon, hindi ako nag-iinarte. Sinasabi ko lang na na-infect ang tahi ko sa C-section. Kailangan kong bumalik sa ospital para magpatingin, hindi dahil tamad akong maglinis ng sahig. At Nanay, pakiusap, bahay ko po ito. Gusto ko lang magpahinga ng may katahimikan. Huwag niyo naman akong sigawan sa harap ng anak ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, biglang tumahimik ang buong paligid. Pagkatapos ay sumigaw ng pakalakas-lakas si Nanay Gloria na tila ba sinaksak ko siya sa puso. Sumugot siya sa loob ng aking silid, itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha habang namumula sa galit. Ah, narinig mo ba yan, Ramon? Sabi niya, bahay niya raw ito, porke may kaunti siyang pera, may karapatan na siyang palayasin ang biyenan niya. Napakasamang babay, walang utang na loob, kamatayan ang dinala mo sa pamilyang ito. Akala mo ba porke nasa iyo ang condominium certificate of title ay mas mataas ka na sa amin? Ang babaeng ikinasal ay pag-ari ng pamilyang lalaki, pati na ang kanyang nga ari-arian. Napakabastos mo, Bea. Anong sinabi mo? May gana ka pang magsalita ng ganyan kay Nanay? Porke mayaman ka, minamaliit mo na ang nanay ko, ganun ba? Tiningnan ko ng diretso sa mata si Ramon, habang ang puso ko ay tila pinipiga sa sakit, hindi ko minamaliit ang kahit sino. Katotohanan lang ang sinasabi ko. Ang tsondo na ito ay binili ko gamit ang dugo at pawis ko sa loob ng 10 taon bilang auditor. Pinatira ko kayo rito upang alagaan ng maayos, pero hindi maaring gamitin ni Nanay ang pagiging biyenan para saktan ako habang nanghihina ako. Tingnan mo ang anak mo, maputla na siya, hindi ka ba naawa sa kaniya? Pa, isang napakalakas na tunok ang umalingaw-ngaw. Napabaling ang aking ulo sa gilid, naging binging-bingi ang aking tainga, at may maligamgam na dugo na umagos mula sa gilid ng aking labi. Sinampal ako ni Ramon. Ang lakas ng sampal na iyon ay naging dahilan para ako ay ma-outbalance, muntik ko nang mabitawan ang aking anak. Nagulat ang sanggol at nagsimulang umiyak ng malakas. Sa sandaling iyon, ang puso ko ay tila nadurok sa libu-libong piraso. Ang lalaking ito, ang tinatawag kong asawa, ay piniling gumamit ng dahas upang ipagtanggol ang kawalang hiyaan ng kanyang ina sa mismong bahay na ako ang nagbayad ng buo. Sinampal kita para magtanda ka.
para malaman mo na kahit kanino pa nakapangalan ang bahay na ito, ako pa rin ang asawa mo, ako ang haligi at bubong ng pamilyang ito. Kung maglalakas loop ka pang sabihin na bahay mo ito, palalayasin kita agad sa kalye. Naintindihan mo? Bagay lang sa kaniya. Ang babaeng hindi dinidisiplina ay abuso at tatapak-tapakan ka lang. Tama lang ang ginawa mo, Ramon. Palayasin mo yan para makita natin kung saan siya pupunta kalong ang sanggol na yan nang walang matutuluyan. Walang kwentang asawa at walang utang na loob. Hindi ako umiyak. Kakaiba, ngunit sa sandaling iyon ay wala na akong natitirang luha na pwedeng pumatak. Ang matinding galit at hinanakit na umabot sa sukdulan ay biglang nagbago at naging isang malamig at matalas na kamalayan. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi at tiningnan ang 2 taong nakatayo sa harap ko gamit ang namatang hindi pa nila nakikita sa akin kailanman ang tingin ng isang auditor kapag nakatuklas ng isang malaking anomalya na hindi na maring patawarin. Gusto mong maging bubong, Ramon? Gusto mong maging hari si Nanay Rito? Sige, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Binuhat ko ang aking anak at kalmado akong lumabas ng silid, iniwan silang naguguluhan. Pumasok ako sa banyo, nahugas ng muha, at nagnilay-nilay habang nilalagyan ng yelo ang aking pasa. Sa aking isipan, nagsimulang humalaw ang mga numero, alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ako ang uri ng babae na iyak lang at aasa sa awa ng iba. Ang buhay ay nasusukat sa pasensya. Ngunit kapag ang iyong dignidad ay tinapakan, ang patuloy na pagtitiis ay katumbas na ng pagpapakamatay. Alas, 11 ng gabi, mahimbing nang natutulog si Ramon, at ang kanyang ina pagkatapos mag-inuman para ipagdiwang ang pagdidisiplina sa akin. Nakaupo ako sa balkonahe, habang ang lamig ng gabi ay dumarampi sa aking balat, ngunit walang mas lalamig pa sa kawalan ng puso ang mataw sa luong bahay na ito. Binuksan ko ang aking telepono at tinawagan ang isang matagal ng kaibigan na direktor ng isang malaking real estate agency sa Manila. Hello, Kuya Jun. Si Bea ito. Kailangan kong ibenta agad ang kondo ko rito sa BGC. Opo. Bentang mabilis ngayong gabi rin. Alam kong ang market value nito ay 15 milyong piso. Mayroon ka bang kliyente na nangangailangan ng ganitong lokasyon ngayon din? Oh, hawak ko ang orihinal na titulo ng Chondo, NTH. Nakahanda na ang lahat ng aking dokumento. Kailangan ko lang ng cash payment at lalagdaan ko agad ang deed of absolute sale sa pinakamabilis na oras sa opisina ng notaryo publiko. Natahimik ang kabilang linya ng ilang sandali bago sumagot si Kuya Jun na puno ng pagkagulat. Pero Bea, bakit mo ibebenta ng napakabilis ang tinitirhan niyo ngayon? May problema ba? Ngumiti lang ako ng malamig, ang boses ko ay formal na tila ba nagbabasa ako ng isang audit report. Wala naman, Kuya Jun. Sira lang ang bubong ng bahay na ito at ayoko narito, tulungan mo ako. Bukas ng alas 8 ang umaga, makikita tayo sa opisina mo. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, tumingin ako sa madilim na lungsot sa ibaba. Alam ko na ang desisyong ito ay yayanik sa buong pamilya Cruz. Akala nila ay isa lamang akong manika na maari nilang hubugin ayon sa kanilang gusto. Nakalimutan nila na ako ang may hawak ng pananalapi, at ako ang nakakaalam ng halaga ng bawat lagda. Gusto nilang kamkamin ang Chondo na ito para ipangbayad sa utang sa online casino ng kapatid ni Ramon na si Chaloy. Gusto nilang gamitin ako para umangat sa lipunan. Huwag silang mangarap. Bumalik ako sa silid at sinimulang iayos ang aking mga pinakamahalagang gamit, ang aking mga personal na dokumento, mga lisensya, passbook ng aking sariling ipon, at ilang damit para kay Tala. Ang lahat ng ito ay kasya sa isang maliit na maleta. Pumasok ako sa sala. Nakita ko si Ramon na humihilik sa mamahaling sofa. Amoy alak pa rin ang kanyang hininga. Napangiti ako ng may pakamuhi. Matulog ka ng mahimbing, Ramon. Dahil ito na ang huling gabi na mahihiga ka sa mamahaling sofa na ito, bukas pagising mo, ang bubong mo ay babagsak sa putikan. Kinaumagahan, alas 7:30 ng umaga, binuhat ko ang aking anak palabas ng bahay habang si Nanay Gloria ay abala sa kusina. Pabulong-bulong na nakmumura dahil hindi ako gumising ng maaga para ipag-init siyang tubig na pampaligo. Nang makita niya akong hila-hila ang maleta, itinaas niya ang kanyang baba. Saan ka pupunta? Magdadrama ka na naman at uwisam nga magulang mo? Sinasabi ko sa iyo, kapag lumabas ka sa pintong iyan, huwag na huwag mo nang ipapakita ang mukha mo rito. Hindi ako lumingon, iniwan ko lang ang isang maikling tugon. Huwag kayong mag-alala, nanay. Pagkaalis ko, may darating na asikaso sa inyo ng maayos. Alas 8 ng umaga sa opisinang notaryo publiko, kasama ni Kuya Jun ang isang mayamang kliyente. Nakahanda na ang cash at ang kontrata. Nilagdaan ko ang dokumento ng paglilipat ng ari-arian,
At ang pulang tatak ng selyo ay parang isang pinal na hatol na naktapos sa aking impyernong kasal. Ang halagang 14 milyong piso ay pumasok sa aking bank account. Nakahinga ako ng maluwag. Hindi ako nawalan ng anuman. Inaayos ko lang muli ang aking buhay. Alas, 9 ng umaga, nakatanggap ako ng abiso mula sa security camera ng aking chondo na may hindi ordinaryong nangyayari doon. Binuksan ko ang app upang tingnan ang video. Isang grupo ng lalaking nakasuot ng uniforme ng security agency at isang kagalang-galang na nasa edad na lalaki ang nakatayo sa harap ng pinto ang aking bahay ang bagong may-ari ng chondo. Sa video, nakita kong binuksan ni Ramon ang pinto. Gulo-gulo pa ang buhok at gulat na nakatingin sa mga hindi kilalang tao. Dito na magsisimula ang magandang palabas. Nakaupo ako sa isang kafe sa tapat ng gusali. Kalong si Tala habang umiinom ng mainit na tsaa. Ang pakiramdam na ito ay napakaginhawa. Sinasabing ng marami na ang kabutihan ay palaging nagtatagumpay. Ngunit sa mundong ito, kung hindi mo gagamitin ang iyong talino upang protektahan ang iyong kabutihan, ang kabutihang iyon ay tatapakan lang ng iba. Titinan natin kung saan kakapit ang maginang ito kapag nawalan na ang kanilang bubong. Habang nakaupo sa pamilyar na kafe na may malambing na tuktok, bumagabag pa rin ang aking isipan sa mga nagdaang pangyayari. Maraming tao ang nakatingin sa akin bilang isang ehemplo ng isang matagumpay na babae, isang matalinong auditor na palaging maayos ang hitsura. Ngunit sa aking propesyon, alam ko na sa likod ng magagandang balanse sa accounting sheet ay madalas na may mautang na hindi na mababayaran at mga anomalya na pilit na itinago. Ang kasal ko kay Ramon ay parang isang maling pamumuhunan na pinilit kong ipagpatuloy kahit alam kong malulugi ako simula pa lang. Ang chondo na ito, na mayabang na tinawag ni Ramon na kanyang tahanan, ay ang aking personal na ari-arian na nakuha ko sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng aking kabataan. 10 taon sa propesyon ng auditing, marami na akong pinuntahang lugar. Maraming gabi na puyat sa harap ng numero at makakapal na dokumento. Naalala ko pa ang pakiramdam ng unang hawakan ko ang titulo na nakapangalan sa akin. Iyon ang bungang mamabilisang pakain ng noodles, nga mahahabang biyahe sa ilalim ng init ng araw. Binili ko ito 1 taon bago ko makilala si Ramon, upang magsilbing ligtas na kanlungan ko sa magulong lungsod na ito. Nang makilala ko si Ramon, siya ay isang simpleng electrical engineer, mukhang mabait at tapat. Noong panahong iyon, nalinlang ako sa kanyang maayos na pananalita at mga prinsipyo sa buhay. Palaging binabanggit ni Ramon ang halaga ng pamilya at ang pagiging mabuting anak. Nang malaman niyang may sarili akong chondo, hindi siya nagpakitang interes. Sa halip ay nakunwari pa siyang nakalangan, na baka hindi siya karapat-dapat para sa akin. Ang pekeng pagpapakumbaba na iyon ang nakpalambot sa puso ang isang lohikal na taong tulad ko. Akala ko ay nakatakpo na ako ang isang tahimik na daungan pagkatapos ang maraming bagyo sa aking karera. Ngunit simula pa lamang ang aming kasal, nagsimula nang lumitaw ang kanilang tunay na balak na kamkamin ang aking mga ari-arian. Sa handaan pagkatapos ng kasal, buong pagmamalaking ipinahayag ng aking biyenan na si Nanay Gloria sa harap ng kamag-anak na napakatalino ng kanyang anak kaya nakakuha ng mayamang asawa na may malaking kondo. Sinabi niya ito na tila ba ako ay isang taong kinasuhan lang swerte dahil pinakasalan ako ni Ramon. Noong panahong iyon, ngumiti lang ako dahil inisip kong galing siya sa probinsya at hindi lang marunong magsalita ng maayos. Hindi ko alam na iyon na pala ang simula ang kanilang plano na gawing pag-ari ng pamilya nila ang aking sariling chondo. Tingnan mo, Bea. Ipinagmamalaki lang ako ni Nanay kaya niya sinabi yun. Mag-asawa na naman tayo, hindi na mahalaga kung sino ang nakapangalan sa titulo ng bahay o kung kanino ang pera. Ang bahay ko ay bahay mo rin, at ang bahay mo ay bahay ko rin. Huwag ka nang masyadong mag-isip ngang masama para hindi masira ang saya natin. Iyan ang matatamis na salitang palaging ibinubulong sa akin ni Ramon sa tuwing nagpapakita ako ngang hindi pagsang-ayon sa ugaling ng kanyang ina. Dahil sa pagmamahal, pumayag ako, pinatira ko sila rito ng walang anumang pag-aalinlangan. Inisip ko na dahil may kakayahan naman ako, ang pag-alaga sa aking mabiyenan ay bahagi nga aking tungkulin. Ngunit para kay Nanay Gloria, ang aking kabutihan ay tanda ang kahinaan at kadalian kong pasunurin. Sinimulan niyang palitan ang mga kasangkapan sa bahay ayon sa kanyang gusto. Itinapon ang aking mga alaala at pinalitan ng mga murang gamit na may kinalaman daw sa feng shui para sa suwerte ng kanyang anak. Isang araw pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita ko na ang aking mamahaling leather sofa na binili ko sa halagang 300,000 piso ay pinalitan ng isang mabigat at pangit na kahoy na upuan na may ukit na dragon. Nakatayo si Nanay Gloria sa gitna ng sala habang tumatawa ng malakas, sinasabing ang lumang sofa ay nakdadala ng malas sa karera ni Ramon.
Nang tanungin ko kung nasaan ang pinakbilhan ng lumang sofa, kaswal niyang sinabi na ibinigay niya ito sa kapatid ni Ramon na si Chaloy para may magamit na puhunan sa negosyo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong kumukulo ang dugo ko, ngunit muling lumapit si Ramon gamit ang kanyang lumang linya para pakalmahin ako. Hayaan mo na, Bea. Ginawa lang naman yan ni nanay para sa kapakanan ko. At si Chaloy ay kapatid ko. Kapag nagigipit siya, dapat lang natin siyang tulungan. Kumikita ka naman ng 130,000 piso kada buwan bilang senior auditor. Huwag mo nang ipakait ang kaunting halaga na yan sa pamilya natin. Ipinapangako ko, kapag kumita na si Chaloy, babayaran ka niya ng buo. Ang sinasabi ni Ramon na kaunting halaga ay ang aking dugo at pawis, ngunit muli akong nagparaya. Sinisiko ang aking sarili sa labis na pagpapalayaw sa kanila, dahilan upang isipin nila na ang pagutot sa akin ay isang obligasyon na dapat kong gampanan. Hindi lang sa magamit huminto si Nanay Gloria. Sinimulan niya ring pakialaman ang aking trabaho. Pinupunan niya ang aking gabi-gabing pag-uwi, at sinasabing hindi ako marunong mag-asikaso ng kusina. Kahit na ang perang pambiling ng pagkain buwan-buwan ay binabayaran ko ng buo, ang pagkain sa hapak ay palaging ilang piraso lang ng tokwa at nilagang gulay. Tingnan mo, kahit may asawa ka na, ang karera mo pa rin ang inuuna mo, para saan ba ang maraming pera kung ang bahay mo naman ay malamig at walang buhay? Tingnan mo ang maasawa ngang iba, umaga kung umalis at hapon ay nasa bahay na, naghahanda ngang mainit na pagkain para sa asawa. Ikaw naman, panay numero ang inaatupag mo, kapag tumanda ka, sino ang mag-alaga sa iyo? Ang pera na walang kabutihan ay walang silbi. Ang mga mapang-uyam na salitang iyon ay mas naging madalas. Pakiramdam ko ay nasasakal ako sa sarili kong bahay. Nagsimula kong maunawaan na sa matang pamilya ni Ramon, hindi ako isang kapamilya kundi isang makinang ng pera. Isang permanenteng ari-arian na nais nilang sagarin. Ginamit nila ang aking kabaitan upang palakihin ang kanilang kasakiman. Si Ramon, mula sa pagiging mabait na asawa, ay naging isang makasariling tao na palaging kumakampi sa kanyang ina upang gipitin ako. Ang sukdulan ng kanilang panloloko ay nang matuklasan ko na lihim na kinuha ni Ramon ang aking passbook upang maging guarantor para sa malaking utang sa patubuan ng kanyang kapatid na si Chaloy. Nang tanungin ko siya, hindi lang siya hindi humingi ng tawad kundi sumigaw pa siya at sinabing mas mahalaga pa sa akin ang pera kaysa sa pamilya. Sinabi pa niya na kung hindi dahil sa suporta niya bilang lalaki, hindi ko mararating ang kinaroroonan ko ngayon. Ang nakatatawang pahayag na iyon ang nagpamulat sa akin. Kapag ang isang tao ay nagnanais na magnakaw, palagi silang gagawa ang paraan para palabasin na ang biktima ang may kasalanan. Nanahimik ako sa mahabang panahon, hindi dahil natatakot ako, kundi dahil nag-iipon ako nga ebidensya. Bilang isang auditor, alam ko na upang mapabagsak ang isang mapanlinlang na sistema, kailangan ng hindi mapasusubali ang patunay. Sinimulan kong irehistro ang lahat ng aking magastusin, lahat ng pagkakataon na kumuha ng pra ang aking biyenan para ay padala sa probinsya o ibigay kay Chaloy. Palihim din akong naglagay nga kamera sa mga tagong lugar upang masubaybayan ang kanilang ugali kapag wala ako. Ang nga nakita ko sa mga video na ayon ay mas malala pa sa aking inaasahan. Ramon, dahan-dahanin mo lang. Huwag mong ipapahalata na gusto nating makuha ang tsondo na ito. Pagkatapos niyang manganak, kapag nanghina na siya, pilitin mo siyang pirmahan ang deed of donation o ilagay ang pangalan mo sa titulo. Kapag hawak na natin ang 15 milyong piso na ari-arian na ito, pwedeng-pwede mo nang gawin ang gusto mo. May matitirhan din ako sa aking katandaan na may pagmamalaki ko sa buong probinsya natin. Tandaan mo, ang asawa ay pinalalitan, pero ang ari-arian ay dapat mapunta sa pamilya natin. Ang boses ni Nanay Gloria sa nakatalang video ay nagpangatok sa aking kalamnan. Mula pa pala sa simula, ang kasal na ito ay itinuring na nilang isang mapanganib na negosyo upang nakawin ang aking ari-arian. Si Ramon naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, tumatango na tila ba isang sunod-sunurang laruan. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa sa anumang kakulangan sa pananalapi na aking hinarap. Pakiramdam ko ay napakakaawa-awa ko dahil pinayagan ko ang taong ito na pumasok sa aking buhay. Ngunit sa likod ng kamalasan, ang kanilang kasamaan ang nagligtas sa akin. Hindi ko hahayaan na makuha nila ang kanilang gusto. Ang tsondo na ito ay sa akin, at mananatiling sa akin, o hindi mapupunta sa kahit kanino kung ang ibig sabihin nito ay patitirahin ko rito ang mga masasamang tao. Sinimulan kong ihanda ang aking plano sa pagbawi ng aking kapital. Hindi ko na ibinibigay ang buo kong sahod kay Ramon tulad ng dati. Gumawa ako ng mga lihim na account at unti-unting inilipat ang aking mga ipon dun.
Nagsimula rin akong makuwento na ang aming kumpanya ay nakararanas ng krisis at may bawas sa sahod upang makita ang kanilang reaksyon. Gaya ang inaasahan, nang mabawasan ang perang na kukuha nila, lumitaw ang kanilang tunay na mukha, nawala ang kanilang pekeng pagmamahal, at napalitan ito ng galit na mukha, panunumbat, at malamig na pakikitungo, ngunit hindi pa rin nila isinusuko ang kanilang balak sa aking tsondo. Inisip nila na dahil buntis ako, hindi ako gagawa ng anumang marahas. Naghihintay sila ng tamang panahon pagkapanganak ko para isagawa ang kanilang balak. Hindi nila alam na naghihintay din ako. Naghihintay ako ang isang perpektong dahilan upang tapusin ang ugnayan, upang buwagin ang nabubulok na pamilyang ito ng tuluyan. At ang gabi na sinampal ako ni Ramon ay, ang huling patak na nagpaapaw sa baso ang sandali na nagpasya akong isulat ang huling ulat upang burahin sila sa aking buhay. Habang lumalaki ang aking tiyan, ang aking 15 milyong piso na kondo ay naging isang tahimik na digmaan. Nagpasya si Nanay Gloria na lumipat ng tuluyan mula sa probinsya sa dahilan na alagaan niya raw ang buntis na mena. Nang pumasok siya sa bahay bitbit ang marami at malalaking sako ang mamababahong pagkain at mga dahon na hindi ko alam kung saan galing, alam ko nang tapos na ang aking tahimik na buhay. Hindi siya naparito upang alagaan ako, kundi upang magtatang ng bagong kaharian kung saan siya ang reyna at ako ang katulong sa sarili kong bahay. Mula ngayon, dito na ako titira para alagaan si Bea. Ang buntis ay kailangang gabayan ng matatanda, hindi yung namumuhay sa istilong lungsot, kumakain ng kung ano-ano kaya nagiging sakitin ang bata paglaki. Bea, itago mo na ang mapabango at kolorete na yan. Ang amoy niyan ay masama sa sanggol pagkapanganak. Sa bahay na ito, dapat sundin ang aking patakaran. Habang sinasabi iyon ni Nanay Gloria, itinapon niya ang aking mamahaling designer bag sa sulok ng cabinet ng walang pag-alinlangan. Nakatayo akong nanunot habang sumasakit ang aking dibdib. Ang bahay na aking inayos ng may sining at minimalistang estilo ay napuno ngayon ng makalat na dinala niya mula sa probinsya. Sinakop niya ang aking silid-aralan, kung saan ko pinag-aralan ang ma-audit documents, upang gawin niyang imbakan ng matuyong pagkain at tulugan niya. Si Ramon naman ay masayang nagbubuhat ng mga gamit ng kanyang ina, puno ang pagmamalaki ang kanyang mata sa halip na ipagtanggol ang kanyang asawa. Nakita mo na? Mahal ka talaga ni nanay kaya siya lumipat dito. Sa probinsya ay maayos ang buhay niya ron. Pero iniwan niya ang lahat para lang tumira sa maliit na tsondo na ito. Para kanino ba yan? Dapat kang magpasalamat sa kaniya. Mula ngayon, ibigay mo na ang sahot mo kay nanay para siya ang humawak. Magaling siyang mag-budget para sa kinabukasan ng bata. Dahil buntis ka, madali ka nang makalimot, baka mawala pa ang pera kapag ikaw ang may hawak. Napatulala ako sa hiling ni Ramon, ang aking sahot bilang isang senior auditor, na araw-araw ay nagpapasya sa paggalaw ang bilyon-bilyong piso para sa mga malalaking kumpanya, ay hininging ibigay sa aking biyenan upang itago ng ligtas. Nang akmang magsasalita na ako para tumanggi, biglang sumingit si Nanay Gloria gamit ang kanyang mapilit na boses. Tama si Ramon, Bea. Ang buntis ay pabago-bago ang isip, madaling mag-aksaya ng pera. Itatabi ko ang pera para sa inyong mag-asawa, matanda na ako at wala naman akong bibilhin. Ibigay mo sa akin. Araw-araw ay bibigyan kita ng ilang daang piso para sa pamasahe mo. Ako na ang bahala sa pagkain dito sa bahay. Ang bahay na may maayos na sistema ay siyang umasenso. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang aking galit. Bilang isang taong nabubuhay sa mga numero, alam ko na ito ay isang uri ng pagnanakaw sa pananalapi na nakatago sa likod ng moralidad. Ngunit dahil sa sanggol sa aking tiyan, upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya sa aking huling mga buwan ng pagbubuntis, nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Tumango ako. Sumang-ayon akong ibigay ang bahagi ng aking sahot, at iyon ang sandali na tuluyan kong nawala ang aking kalayaan sa sarili kong pamamahay. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bangungot. Kontrolado ni Nanay Gloria ang bawat kain ko. Pinilit niya akong kainin ang mga pagkaing sinasabi niyang mabuti para sa buntis ngunit ang totoo ay mga mura at hindi malinis. May isang pagkakataon na nagluto siya ng isang malaking kaldero ng mamantikang sabaw ng paa ng baboy, at pinilit akong kainin, iyon sa loob ng isang linggo hanggang sa masuka ako sa tuwing makikita ko ito. Nang humingi akong pahintulot na kumain sa labas ng aking gustong pagkain, agad siyang nakapamewang na sumigaw sa sala. Gusto mo bang guluhin ang bahay na ito? Nagpakahirap akong magluto tapos hindi mo kakainin? Gusto mong kumain sa labas ng napakaing may kemikal para saktan ang apo ko? Porke may pera ka, minamalit mo na ang biyenan mo, ganoon ba? Ramon, tingnan mo ang asawa mo, mukhang nasobrahan na sa ginhawa. Wala na siyang respeto sa akin. Sumugot si Ramon mula sa banyo.
hindi man lang nakapagpatuyong katawan, at agad akong pinagalitan. Hindi niya inisip kung gaano katindi ang aking paglihi, kung gaano ako kapagod pagkatapos ng 10 oras na trabaho sa opisina. Bea, sobra ka na. Isang malaking biyaya na ipinagluto ka ni nanay. Ano pa ba ang gusto mo? Tingnan mo si nanay. Nanggagayat na dahil sa pag-aalala sa iyo. Kung hindi ka kakain, wala kang utang na loob at sinasaktan mo ang bata. Alam mo ba yan? Tiningnan ko silang dalawa. Ramdam ko ang lamig sa aking puso. Ang kanilang pagsakop ay hindi lang sam nga gamit o pera. Sinasakop na rin nila ang aking isipan. Sa tuwing hawak ko ang aking telepono para magtrabaho, dadaan si Nanay Gloria na may masamang tingin, sinasabing ako ay isang babaeng walang pakialam sa pamilya kundi sa trabaho. Binubuksan din niya ang aking kabinet, kinukuha ang aking mga alahas na binili ko para raw ipagdasal ang kapayapaan ng pamilya. Ngunit ang totoo ay ipinapadala niya ito sa kanyang nakamag-anak sa probinsya. Pakiramdam ko ay isa akong preso sa sarili kong palasyo. May mga gabi na humaharap ako sa pader, umiyak ng tahimik habang hawak ang aking tiyan, nagtatanong kung bakit ako umabot sa ganitong kalagayan. Ako ay isang senior auditor, dapat ay nakita ko na ang panganib na ito noon pa man, ngunit ang pagmamahal ay isang uringang hindi nakikitang gastos na hindi ko naisama sa aking kalkulasyon. Naniwala ako na ang aking pagtitiis ay magdadalaeng kapayapaan, ngunit sa katotohanan, ang pagtitiis sa harap ng nga sakim na tao ay ang pinakamalalang pamumuhunan. Nagsimulang mag-imbita si Nanay Gloria nga kamag-anak mula sa probinsya para mamasyal. Ang aking 15 milyong piso na kondo ay naging maingay, punong amoy ngang sigarilyo, at mga putikang sinelas na tumatapak sa aking mamahaling sahig. Nang magreklamo ako, agad nang ngumuso si Nanay Gloria. Napakayaman mo nga pero napakakuripot mo naman. Ang laking bahay nito pero walang nakatira, napakasayang. Ang makamag-anak natin ay bumisita lang ilang araw tapos ganyan na ang mukha mo. Minamaliit mo ba ang mamahihirap? Tandaan mo, kung wala ang pamilya ko, isa ka lang matandang dalaga na walang gustong pumansin. Tama si Nanay, Bea. Isang karangalan ang bisitahin tayo ang mga kamag-anak. Bawasan mo nga ang pagiging maarte mo, bahay ko rin ito. May karapatan akong mag-imbita ang bisita. Huwag mo palaging ipakmayabang ang titulo ng tsondo para takutin ang iba. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi dahil sa akin na nagpakasal sa iyo, pinagtawanan ka ng nga tao na isang babaeng hindi marunong magkaanak. Ang masalita ni Ramon ay parang kutsilyo na sumaksak sa aking puso. Buntis ako sa kanyang anak, ngunit nagagawa niya akong insultuhin ng ganyan para lang pasayahin ang kanyang ina at mga kamag-anak. Nalaman ko na ang kondo na ito ay hindi na akin. Sinakop na nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag nilang obligasyon at respeto. Sinimulan ko ng palihim na ihanda ang aking malaking plano. Habang ako ay buntis, palihim kong kinopya ang lahat ng rekord ng pananalapi ni Ramon at ng kanyang ina. Natuklasan ko na ang aking sahot na ibinibigay ko kay Nanay Gloria ay hindi nagagamit para sa aking pangangailangan. Ang kalahati nito ay ipinapadala niya ng diretso sa account ni Chaloy para ipangbenta sa online casino sa makaratik lugar. Ang natitirang kalahati ay ginagamit niya para bumili ng ginto na nakatabi para kay Ramon. Nahahanda sila para sa kinabukasan na wala ako ngunit gamit ang aking pera. Ang pakiramdam ang pagtataksil ay nakpatalas sa aking isipan. Ang bawat mura ni Nanay Gloria, ang bawat masamang tingin ni Ramon ay aking itinala bilang mahindi makatwirang gastusin sa aking buhay. Hindi na ako umiyak. Tiningnan ko ang tsondo sa huling pagkakataon bilang isang may-ari na nahahanda ng ibenta ang ari-arian. Gusto nilang makuha ito? Gusto nilang gamitin ang pekeng bubong para itago ang kanilang kasakiman? Sige, hahayaan ko silang umasa bago ko ito pabagsakin sa harap nila kapag inakala nilang sila na ang nagwagi. Sa huling buwan bago ako manganak, pinilit pa ako ni Nanay Gloria na pirmahan ang isang kasunduan na pagkatapos kong manganak, ang lahat ng pamamahala sa bahay ay mapupunta sa kaniya upang makapagpahinga ako. Tiningnan ko ang papel na iyon at natawa ako sa aking sarili. Nakatayo sa tabi ko si Ramon. Pinipilit akong pirmahan ito para sumaya si Nanay. Hindi ko ito nilagdaan. Ngumiti lang ako ng may lihim na kahulugan. Huwag kayong mag-alala, Nanay. Mayroon akong paraan para ayusin ang lahat, na tiyak na ikagugulat ninyo. Pagkatapos kong manganak, ang lahat ay matatapos ng maayos. Inisip nila na sumuko na ako ng tuluyan. Tumawa si Nanay Gloria sa tagumpay, habang si Ramon naman ay nakahinga ng maluwag dahil naging maayos na ang lahat. Hindi nila alam na ang tinutukoy kong pagtatapos ay ang pagiba sa kanilang kasakiman. Ang tunay na bagyo ay nakmumula sa katahimikan ng isang babaeng nagpapagaling mula sa panganganak. At alam ko na kapag nagsimula na akong gumalaw,
wala na silang matatakbuhan. Nagsimula na ang aking mga hilab. Isang gabi sa kalagitnaan ng Nobyembre, habang ang malamig na hangin ng bagyo ay pumapasok sa bintana ng ika-20 palapag, sa gitna ng matinding sakit na tila pumupunit sa aking dibdib, hinawakan ko ng mahigpit ang balikat ni Ramon. Pumutok na ang aking panubigan at basa na ang aking higaan. Kinagat ko ang aking labi upang hindi sumigaw dahil natatakot akong magising si Nanay Gloria sa kabilang silid. Alam ko na kung magising siya, hindi pag-aalala ang matatanggap ko kundi masermon at reklamo. Ramon, gising. Pumutok na ang panubigan ko. Dalhin mo na ako sa ospital ngayon din. Mukhang maagang lalabas ang bata. Diyos ko naman, 3 pa lang ng madaling araw. Napaka-oa mo talaga. Lahat naman ng mga nganak ay nasasaktan. Tiisin mo muna yan, hintayin mong sumikat ang araw bago tayo tumawag ng Grab. Napakamahal ng pamasahe ngayon, tapos may emergency fee pa ang ospital kapag ganitong oras. Humiga ka muna at huminga ng malalim. Tiningnan ko ang lalaking natutulog sa tabi ko. Sa sandaling malapit na akong manganak, kung saan ang buhay naming mag-ina ay nakataya, ang iniisip niya pa rin ay ang kaunting barya para sa Grab at bayad sa emergency ng ospital. Ang matinding sakit ay naging dahilan para wala na akong lakas makipagtalo. Kinuha ko ang aking telepono sa tabi ng kama, nagbook ako ng sasakyan gamit ang app, at binuhat ang aking bag ng panganganak na matagal ko nang inihanda, saka unti-anting lumakat palabas. Sino ba yang maingay sa gitna ng gabi? Hindi ba kayo nagpapatulog ng matatanda? Manganganak lang, parang sasabak sa digmaan sa ingay. Ang manggababay noong araw, nanganganak sa daan tapos naglalakat papauwi. Ramon, matulog ka na, pabayaan mo siyang mag-isa riyan. Mayaman naman siya at gusto sa mamahaling ospital magpanganak, hayaan mong siya ang magbayad. Ang boses ni Nanay Gloria ay nanggaling sa kanyang silid, hindi man lang siya bumangon mula sa kama. Narinig iyon ni Ramon kaya nag-alangan siyang sumunod, hawak ang kanyang jacket ngunit hindi gumagalaw ang paa. Sa huli, marahil dahil sa takot na mapag-usapan ang mga kapitbahay kung hahayaan niyang umalis ang kanyang buntis na asawa ng mag-isa sa gitna ng gabi, napilitan siyang magsuot ng sapatos at sumunod sa akin sa elevator. Sa buong biyahe patungo sa ospital, hindi niya man lang hinawakan ang aking kamay. Panay ang bulong niyang mura dahil sa lamig at sa pagkagising sa gitnang gabi. Nang magsara ang pinto ang delivery room, dinala ako sa isang malamig na silit na amoy gamot at puno ang nga makina. Dahil suhi ang bata at tuyo na ang aking panubigan, nagpasya ang doktor na ay C-section ako agad. Ang anestesiya sa aking likod ay nagpatulok sa ibabang bahagi ng aking katawan, ngunit ang aking isip ay nanatiling gising. Ang tunong nga kagamitang medikal, ang pag-usap ng madoktor, at sa wakas, ang malakas na iyak ni Tala ang bumasak sa katahimikan. Umagos ang aking maluha. Isa na akong ina. Ngunit sa pinakasagradong sandali ng buhay ng isang babae, naramdaman ko ang matinding kalungkutan nang dalhin ako sa recovery room. Nang mawala ang bisa nga anestesiya, nagsimulang sumakit ang aking tahi na tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Tahimik ang silid, walang asawa na humahawak sa aking kamay. Walang biyenan na nagdadala ng mainit na sabaw. Pinilit kong iangat ang aking lik para tingnan ang bahagyang nakabukas na pintong aking silid. Sa koridor, nakita ko ang anino ni Ramon at Nanay Gloria na nag-uusap. Nakarating na pala sa ospital ang aking biyenan, ngunit hindi upang bisitahin ang kanyang apo. Nagpatingin na ako sa manghuhula. Ramon, sabi niya, may suwerte si Chaloy sa lupa ngayong taon. Kailangang pumunta siya sa lungsod para magnegosyo upang umasenso. Ang tsondo ni Bea ay malaki nga pero masama ang feng shui nito, kaya hindi katakataka na babae ang ipinanganak niya. Ngayon habang nakpapagaling pa siya rito, tawagan natin ang karpintero para gibayin ang pader ng maliit na silit, at paksamahin ito sa balkonahe para maging isang malaking kuwarto para kay Chaloy. Proney, kung gigibay natin yan, saan tayo kukuhang pambayad sa karpintero? At kapag umuwi si Bea at nakitang ginalaw ang bahay, tiyak na magagalit siya. Napaka-matikuloso niya sa kaayusan ng bahay. Hawak pa rin niya ang titulong tsondo at ayaw niyang ilipat sa pangalan ko. Napakagago mo talaga. Isang buwan siyang hindi makakakilos habang nakpapagaling. Sa panahong may sakit siya, sabihin mo na inaayos mo lang ang silid para may mapaglaruan ang bata. Ang pera naman ay kunin mo sa ATM card niya na hawak mo ngayon. Ikaw ang asawa, may karapatan ka sa lahat. Kapag narito na si Chaloy, dahan-dahan nating pipilitin si Bea na gamitin ang tsondo bilang kolateral sa bangko para sa puhunan ng negosyo ng kapatid mo. Ang ari-arian niya ay ari-arian na rin ni Pamilya Cruz natin. Ang bawat salita nila ay malinaw kong narinig, mas malamig at mas matalas pa sa kutsilyo na humiwas sa aking tiyan.
Ang sakit ng aking katawan ay biglang napalitan ng kilabot na gumapang sa aking likod, hindi man lang nila naisip kung paano ko hinarap ang kamatayan sa panganganak. Hindi man lang nila tinanong kung malusok ba ang kanilang apo. Sa harap ng silit ng isang bagong panganak na asawa, ang tanging iniisip nila ay kung paano kukunin ang aking ari-arian, kung paano patitirahin ang isang sugarol na kapatid para tuluyang sakupin ang aking tirahan. Nakahiga akong walang kibo sa kama, nakatitik sa puting kisame. Ang propesyon ko ay nagturo sa akin na magkaroon ng malamig na isipan. Sa harap ng mapekeng ulat ng pananalapi, hindi ako natatakot. At ngayon, sa harap ng kasamaan ng aking pamilya, hindi rin ako iyak. Ang aking maluha ay masyadong mahalaga para ibuhos sa mga walang pusong taong ito. Palihim kong kinuha ang aking telepono na iniwan ng nurse sa aking tabi. Binuksan ko ang voice recorder app, inilagay sa pinakasensitibong antas, at tahimik kong naitala ang kanilang buong usapan sa labas ng pinto. Nagsimulang humalaw ang makanumero sa aking isipan. Ang pera sa aking ATM na hawak nila, ang bayad sa karpintero na nais nilang nakawin, ang utang ni Chaloy na nais nilang ipasagot sa aking kondo, lahat ng ito ay mga masasamang utang, bad debts, na kailangan ko nang burahin agad. Tama ang sinabi mo, Nay. Sige, bukas ay tatawag ako ng karpintero para tingnan ang bahay. Dahil babae ang ipinanganak niya, wala siyang karapatang magtaas ng boses sa bahay na iyon, sasabihin ko na lang na para sa bata ang pag-ayos. Kapag narinig niya yun, tiyak na matutuwa siya at ibibigay ang pera. Dapat kang maging matigas, Ramon. Ang babae ay parang kabayong ligaw, kapag hindi mo hinampas ng latigo, aapakan lang ang ulo mo, mamaya kapag pumasok ka sa loop, magpanggap kang galit at huwag mong lambingin. Ipakita mo sa kaniya na ang panganganak ng babae ay hindi isang malaking tagumpay na dapat ipagmalaki. Bahagyang bumukas ang pinto ang silid. Agad kong pinatay ang aking telepono, ipinikit ang aking mamata, at nagpanggap na natutulog ng mahimbing dahil sa gamot. Pumasok sina Ramon at Nanay Gloria. Malalakas ang hakbang ng kanilang mga paa nang walang pakialam. Tiningnan ni Nanay Gloria ang higaan ni Tala, ngumuso ng may pagamak, saka lumakat patungo sa sofa para maglaro ng telepono. Si Ramon naman ay nakatayo sa tabi ng aking kama na nakapamewang. Walang anumang pagtatanong kung kamusta ako. Isa lang tuyong ubo ang kanyang binitawan. Ang aking bangungot ay hindi natapos sa panganganak. Nagsimula pa lang ito nang malaman ko na ako ay nasa loop ngang yungip ngang maleon na nagpapatalas ng kanilang mga kuko upang lapain kami ng aking anak. Ang biyaheng taksi pawi mula sa ospital patungo sa aking 15 milyong piso na kondo ay walang anumang tunog ng tawa o saya. Ang bahay na dati ay aking kanlungan. Pagkabukas ang pinto ay sumalubong ang amoy ng sigarilyo at amoy ng mapanis na gulay na dinala ni Nanay Gloria mula sa probinsya na nakatambak sa sulok. Binuhat ko si Tala habang mabigat ang aking mga hakbang, at ang tahi ko ay may kaunti pa ring dugo na lumalabas sa benda. Alam ko na sa pagpasok ko sa pintong ito, opisyal ko nang sinimulan ang 30 araw ngang pagpapagaling na tila 30 taon ng pagdurusa. Ang unang pagkain ko pagkatapos manganganak ay inihain sa aking silit nung alas 2 ng hapon. Sa ibabahong lumang plastik na tray ay may malamig at tuyong kanin, isang pirasong tuyo na napakaalat at may nakabalot na asin, at isang mangkok ng sabah ng nilagang kangkong na madilim ang kulay. Walang sabaw eng paaeng baboy, walang masustansyang pagkain para sa isang bagong panganak na nawalan eng maraming dugo sa operasyon. Kumain ka na habang mainit pa. Pagkatapos manganak ay kailangang kumain ng maalat na pagkain para tumigas ang katawan. Huwag yung mga mamahaling masustansyang pagkain na nagpapataba lang sa iyo, pero walang pakinabang sa bata. Noong ipinanganak ko si Ramon, saging at asin lang ang kinakain ko pero umaapaw ang gatas ko. Huwag kang marte at huminging mararangyang pagkain. Ang pera sa bahay ay kailangang itabi para sa malalaking bagay, hindi para sa luhong bibig mo. Tiningnan ko ang pagkain habang sumasakit ang aking lalamunan. Ang tuyo na napakaalat ay nagdulot sa akin ng pakasuka sa unang tikim pa lang. Ngunit dahil sa gutom at panghihina, pinilit kong lumunok. Kailangan kong gatas para sa aking anak. Pinilit kong sabawan ng nilagang kangkong ang malamig na kanin, ngumunguya na tila ba kumakain ng dayami. Ngunit dahil sa kakulangan sa pagkain, panghihina ang katawan, at matinding stress sa isip, natuyo ang aking gatas. Hinusgahan ni Tala ang aking dibdib, umiyak ng malakas dahil walang gatas na lumalabas. Namumula na ang mukhang sanggol sa kaiyak. Ramon, pumunta ka sa supermarket at bumili ng formula milk para sa bata. Wala akong gatas. Gutom na siya at umiyak na ng husto. Humingi ka ng pera kay nanay mula sa aking ATM para makabili ka agad. Ano na naman ba yan?
Ang gatas ng ina ang pinakamabuti. Ipasuso mo lang sa kaniya at babalik din ang gatas mo. Bakit kailangang bumili ng formula milk na napakamahal? Ang isang latangang imported na gatas ngayon ay libu-libong piso. Hindi yan napupulot lang sa kalye. Hindi ka ba pwedeng magtiis muna? Panay ka hingingang pera. Nakatayo si Ramon sa may pinto, hawak ang kanyang telepono habang naglalaro, hindi man lang tinitingnan ang umiyak niyang anak. Nag-aaksaya siya sa pagbili ng gatas para sa sarili niyang anak, habang ang hawak ng kanyang ina sa aking account ay daan-daang libong piso na aking sahot at bonus. Pinilit kong bumangon kahit masakit ang aking tahi. Kung ayaw mong bumili, ibalik mo sa akin ang ATM ko, ako mismo ang sasakay ng taxi para bumili. Ang anak ko ay nanghihina na sa gutom. Mga tao ba kayo para panoorin lang siya ng ganyan? Ah, nagsisimula ka na namang maging bastos. Sinong sinasabihan mong hindi tao? Ang pagiyak niya ay dahil hindi mo alam kung paano magkaanak at mag-alaga. Walang kuwentang asawa. Nanganak lang ang babae na walang pakinabang tapos napakalakas pa ang loop mong sumiga. Sinasabi ko sa iyo, ang pera sa ATM na yan ay kinuha ko na para sa gastusin sa bahay. Walang natitira para sa mamahaling gatas mo. Kung matalino ka, pigain mo ang sarili mong dugo para mapainom sa kaniya. Ang nga salita ni Nanay Gloria ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking muha. Kinuha para sa gastusin sa bahay. Anong gastusin sa bahay ang nangangailangan ng daan-daang libong piso? Habang ako ay nakahiga rito, naalaala ko ang usapan nila sa ospital. Ang katotohanan ay tila kuryenteng gumapang sa aking katawan. Sinimulan na nilang kuhanin ang aking pera para ibigay kay Chaloy. Ang pagkain sa nakalipas na buwan ay hindi lang nagdulot ng panghihina ng katawan, ito ang sukdulan ng pang-api na kanilang idinulot sa akin. Sa mga sumunod na araw, ang pagpapahirap sa aking isip ay mas naging matindi. Palaging nagdadala si Nanay Gloria ng nakapitbahay sa aking silid upang ipakita ang aking gulo-gulong hitsura, walang gatas, at umiyak na anak upang ako ay pag-usapan. Tingnan ninyo, iyan ang aking mena. Akala mo kung sinong edukada at senior auditor, pero pagkapanganak ay walang kwenta. Walang kahit isang patak ng gatas, nakahilata lang buong araw at gustong pagsilbihan ko pa. Napakasama ang kapalaran ko na nakakuha ang ganitong pabigat sa bahay. Kung sa probinsya lang ito, pinalayas ko na yan. Hindi man lang pinigilan ni Ramon ang kanyang ina, sa halip ay nakisali pa siya. Tuwing gabi pag uwi niya mula sa trabaho, kapag naririnig niyang umiyak ang bata, sisipain niya ang magamit sa pinto, at sisigawan ako sa silid. Ang bahay na ito ay parang impyerno. Sa tuwing uwi ako ay sumasakit ang ulo ko. Anong uri kang ina na hinahayaang umiyak ang bata buong araw? Isang simpleng bagay lang ang mag-alaga ng bata pero hindi mo magawa. Nababalik ka na ba? O may postpartum depression ka na naman? Huwag mong gamitin ang depression na yan para pahirapan kami ng aking nanay. Kung hindi mo kaya, umuwi ka sa mga magulang mo para tumahimik ang bahay na ito. Ang bawat pagkaing inihahain sa akin ay may kasamang masasakit na salita na tuluyang pumawi sa anumang natitirang pagmamahal ko sa kanila. Hindi na ako sumasagot. Ang aking katahimikan ay hindi dahil sumuko na ako kundi dahil nakahanda na ako para sa aking pagbawi. Sa tuwing iniisip nilang natutulog ako sa pagod, palihim kong ginagamit ang aking lihim na pondo para mag-order ng gatas sa internet na ipinapadala ng diretso sa balkonahe. Naglagay din ako ng isang napakamaliit na kamera na nakatago sa loop ng laruang bear sa ibabaw ng cabinet na nakatutok sa pinto ng aking silid na konektado sa aking telepono. Bawat pagkakataon na pumasok si Nanay Gloria para haluhugin ang aking bag upang hanapin ang titulo ang tsondo, bawat tawag ni Ramon kay Chaloy na nangangakong magpapadala ng pera para sa utang sa gambling, lahat ng ito ay nakatabi ng maayos sa aking encrypted na sistema. Alam ko na malapit na ang katapusan. Ang lahat ng pagtitiis ko sa maliit na silid na ito ay umabot na sa sukdulan. Inisip nila na sa pamamagitan ng pagpapagutom, pag-insulto, at paghihiwalay sa akin, ako ay mababali at ibibigay sa kanila ang lahat para sa kapayapaan. Nakakamali sila. 10 taon sa pagtuklas ng mga panloloko sa pananalapi. Sanay na ako sa pakikipaharap sa masinungaling. Ang 30 araw hanggang pagpapagaling na ito ang nagbigay sa aking gang sapat na ebidensya upang hatulan ang pamilya Cruz ng habambuhay na pagbabayat. Naghihintay na lang akong huling dahilan upang tuluyan silang palayasin sa aking buhay, at ang dahilan na iyon ay ang sampal ni Ramon. Ang aking mga araw ay puno ng matinding stress at masasamang balak ng pamilya ng aking asawa. Palaging binabanggit ng mga tao ang tungkol sa pagmamahal at paggalang bilang gabay sa pamilya, ngunit sa bahay na ito, ang paggalang ay ginamit lang bilang takip sa kanilang kasakiman. Si Ramon, na inakala kong aking katuwang, ay ginamit ang pekeng paggalang na iyon upang gipitin kaming mag-ina. Isang araw,
Natanggap ko ang aking maternity benefit mula sa SSS na pumasok sa aking personal na bank account. Ito ang tanging lihim na account na hindi ko sinabi sa aking asawa dahil alam ko na kung malalaman nila, mawawala rin ito tulad ng aking sahot. Ngunit minaliit ko ang kanilang kasakiman. Dahil nagtatrabaho rin si Ramon sa katulad na industriya, alam niya ang proseso at oras ngang paglabas ng benepisyo. Nang makita niyang umilaw ang aking telepono sa abisong deposito, agad siyang pumasok sa aking silid at umupo sa gilid ng aking kama. Bea, nakita ko na pumasok na ang maternity benefit mo. Ipadala mo na ang pera sa akon ni nanay para may sama sa ipon ng pamilya. Malaki ang gastusin natin kamakailan, at malaki rin ang nagastos ni nanay sa pagbili ng pagkain mo. Ibigay mo sa kaniya bilang tanda ng pasasalamat mo sa kaniyang pag-alaga sa iyo habang nagpapagaling ka. Bilang anak, kung hindi natin sila kayang alagaan sa gawa, dapat ay sa pera natin sila tulungan. Naintindihan mo ba? Tiningnan ko si Ramon ng walang kibo. Ang sinasabi niyang masustansyang pagkain ay ang matuyong kangkong at murang tuyo na binili sa palengke. Ang mapakain kahit ang malulusok na tao ay mahihirapang lunukin, lalo na ang isang bagong panganak na nawala ng maraming dugo. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking anak, pinapanatili ang aking kalmado. Ramon, ang aking sahot ay hawak na lahat ni nanay. Ang perang ito ay gagamitin ko para sa pambili ng gamit, bakuna, at gatas ni Tala. Wala na siyang gatas sa akin. Hindi ko hahayaang magutom ang anak ko. Ang binibigay kong 60,000 piso buwan-buwan kay nanay para sa gastusin ay sapat na. Hindi ba sapat iyon para mabilhan man lang isang lata ang gatas ang sarili niyang apo? Ang lakas ng loop mong magsalita ang ganyan, Beatrice. Akala mo ba ang 60,000 piso ay malaki na sa Maynila para mabuhay ka na parang reyna? Ang kuryente, tubig, bayad sa monthly dues ang tsondo, at ang magagastusin ni Ramon sa trabaho lahat ng iyon ay ako ang nagbabayad. Kung nanganak ka, humanap ka ng paraan para sa gatas ang anak mo, huwag mong gamitin ang bata para magtago ang sarili mong pera. Ang babaeng nagtatago ang pera sa asawa ay isang taksil, baka ibinibigay mo lang yan sa ibang lalaki. Ibigay mo sa akin ang telepono mo para ako na ang mag-transfer ngayon din. Sumugot si Nanay Gloria sa loop ng aking silit ng walang katok. Lumapit siya ng mabilis at pilit na kinuha ang aking telepono, ngunit agad ko itong nailok. Bilang isang auditor, ang seguridad ng impormasyon ay aking prinsipyo. Hawak niya ang madilim na telepono, galit na galit niya itong itinapon sa kama, at tiningnan ako na tila ba nais niya akong saktan. Anong ginagawa mo, Bea? Anong itinatago mo sa telepono mo at kailangang ilok? Tama si nanay, nagbabago na ang ugali mo. Kung hindi mo ibibigay ang pera, huwag mong sisihin ang pamilyang ito kung mawalan kami ng pakialam sa iyo. Mula bukas, papatayin ko ang internet sa bahay na ito, at hindi kita bibigyan ng load para sa telepono mo upang makita natin kung paano ka mabubuhay kasama ang anak mo nang walang tulong namin. Tahimik kong pinanut ang kanilang pagbabanta. Inisip nila na ang pagputol ng aking komunikasyon at pananalapi ay magpapasuko sa akin. Ngunit hindi nila alam na kapag ang isang tao ay naitulak na sa pinakamababang bahagi ng buhay, wala na siyang takot na mararamdaman. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti na sa tuwing maalaala ko ay nagpapakilabot din sa akin. Ang pera ko ay ako ang may karapatang magpasya. Kung nais ninyong kunin, subukan ninyo, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag ang tao ay ginipit ninyo ng husto, huwag kayong magtaka kung ano ang kaya kong gawin. Umalis si Nanay Gloria kasama si Ramon at marahas na isinara ang pinto, iniwan kaming mag-ina sa dilim. Niyakap ko si Tala ng mahigpit, inilapat ang aking pisngi sa kaniyang maliit na noo. Nagsimula na ang aking tuluyang paghihiwalay sa kanila. Ngunit ang paghihiwalay na ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na kumilos ng malaya nang hindi nila napapansin. Inisip nila na isa lang akong mahinang ina na nakakulong sa silid. Nakalimutan nila na ang trabaho ko ay tumuklas ang malihim sa pinakamadilim na bahagi. Kinaumagahan, nang mamalengke si Nanay Gloria at pumasok sa trabaho si Ramon, binuksan ko ang aking laptop na nakatago sa ilalim ng aking nga damit. Ito ang aking inihanda bago pa ako manganak, gamit ang isang hindi nakarehistrong SIM card para sa internet. Tinawagan ko ang aking kaibigan na eksperto sa cybersecurity upang magpadala ng 3 maliliit na spy camera na nakatago sa masimpleng kagamitan, isang air purifier, isang saksakan ng kuryente, at isang maliit na laruan. Ang package ay ipinadala sa pangalan ng aking pinsan. Nang matanggap ko ang mga ito, hinintay ko ang alas. 2 madaling araw nang mahimbing nang natutulog ang aking asawa at biyenan sa sala pagkatapos ng kanilang inuman. Palihim akong lumabas ng silid, naglalakad ng walang sinelas sa malamig na kahoy na sahig habang sumasakit ang aking tahi.
Inilagay ko ang pekang air purifier sa sulok ng sala kung saan makikita ang buong bahagi ng lamesa at sofa. Ang pekeng saksakan ng kuryente ay inilagay ko sa pader ng kusina kung saan madalas magluto at makipag-usap sa telepono si Nanay Gloria. Ang huling kamera na nakatago sa laruan ay inilagay ko sa ibabawang kabinet ng aking silid, nakatutok sa pinto. Pagkatapos, bumalik ako sa kama at binuksan ang app sa aking telepono. Ang infrared na liwanag ay malinaw na nagpakita ng bawat sulok ng bahay, at ang bawat tunog ay maririnig ng maayos. Simula sa sandaling iyon, hindi na ako ang bulag na biktima. Ako na ang may hawa ngang lambat sa sarili kong bahay. Mananatili ako sa dilim, tahimik na nanunot sa kanilang pag-arte, sa ngalan ng paggalang upang makita kung anong dumi ang kanilang itinatago sa likod ng kanilang nga maskara. Sa aking pananatili sa silid, ang aking tanging lakas ay si Tala at ang nakatalang video sa aking telepono. Inisip ng pamilya Cruz na natalo na nila ako, na naghihintay na lang ako na mamatay sa gutom o ibigay ang lahat sa kanila. Ang kanilang kumpiyansa ang nag-alis sa kanilang nga maskara. Ang mausapan sa sala ay hindi na palihim, ang kanilang nga balak ay lantat na, at ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas sa aking mga kamera. Nung 15 gabi ngang aking pagpapagaling, bandang alas, sa nga madaling araw, nagising ako dahil sa babalangang kamera na may malakas na tunog sa sala. Agad kong isinuot ang aking earphones at tumitik sa screen ng aking telepono. Sa infrared na video, nagmamadaling lumalakat si Nanay Gloria sa sala, hawak ang kaniyang telepono sa kaniyang tainga, mukhang takot na takot. Maya-maya pa ay lumabas si Ramon mula sa banyo at hinila ang kamay ng kaniyang ina para paupuin ito. Ramon, patay na tayo. Tumawag ang nga tao sa probinsya, sinasabing kung hindi natin mababayaran ang 3 milyong piso na utang ni Chaloy sa online sabong ngayong linggo, puputulin nila ang kaniyang makamay at paa at itatapon ang kaniyang katawan sa ilog. Diyos ko! Paano nakaroon ng ganoong kalaking utang ang kapatid mo? Saan tayo kukuha ng 3 milyong piso para iligtas ang buhay niya ngayon? Umiyak si Nanay Gloria habang hawak ang kaniyang muha. Napaupo si Ramon sa sofa, hawak ang kaniyang ulo habang bakas sa kaniyang muha ang matinding takot at galit. Sinasabi ko na sa iyo nun pa, Nay, huwag mo nang palayawin ang kapatid ko. Nung nakaraan ay kinuha ko na ang 1 milyong piso sa passbook ni Bea para sa utang niya. Akala ko ay magbabago na siya, pero mas malaki pa pala ang dinala niyang problema ngayon. Ang 3 milyong piso ay hindi madaling makuha. Ang sahod ko ay sapat lang sa aking sarili, at ang sahod ni Bea na hawak mo ay naubos mo na sa pagpapadala sa kaniya sa probinsya para sa kaniyang luho. Saan tayo kukuha ngayon? Nang marinig ko ang pag-amin ni Ramon na kinuha niya ang aking 1 milyong piso mula sa aking passbook, tila ba piniga ang aking puso. Ang pera na aking inipon para sa kinabukasan ng aking anak ay matagal na palang ibinigay ng aking asawa sa kaniyang kapatid na sugarol. Ang kanilang kasamaan ay higit pa sa kaya kong isipin. Ngunit ang mas nagpangatok sa aking katawan ay ang sumunod na sinabi ni Nanay Gloria. Napakagago mo talaga, Ramon. Sa ganitong sitwasyon, mayroon na lang tayong isang paraan. Ang tsondo na ito, ang 15 milyong piso na tsondo na ito ang tanging paraan para iligtas si Chaloy. Kailangan mong pilitin si Bea na gamitin ito bilang kolateral sa bangko o ibenta agad. Kukuha tayo ng 3 milyong piso para sa utang ni Chaloy, at ang matitirang 12 milyong piso ay gagamitin natin para bumili ng mas maliit na bahay sa labas ng Maynila. Asawa mo siya. Ang bahay niya ay bahay mo rin. Hindi niya hahayaang mamatay ang kapatid mo. Akala mo ba itangga si Bea? Senyor auditor siya, matalino siya pagdating sa mga papeles. Kapag ginalaw natin ang titulo, no kondo niya, mas pipiling niyang makipagaway kaysa pumirma. Nakita mo naman sa manakdaang araw na wala na siyang pakialam sa atin. Nung hilingin ko ang maternity benefit niya, sumagot pa siya ng pabalang. Kaya nga sinasabi ko sa iyo na gamitin mo ang kaniyang kahinaan. Pahirapan mo siya, gutumin mo pa upang mayak ang bata dahil sa gutom. Ang babaeng bagong panganak ay mahina ang isip. Kapag desperada na siya, dalhin mo ang kontrata para pirmahan niya para pambilingan gatas at pambayad sa ospital. Kung ayaw niya, saktan mo ng kaunti para matauhan. Ako ang masusunod sa bahay na ito. Kung hindi siya susunod, palayasin natin siya at itabi ang bata para takutin siya. Inalis ko ang aking earphones, nanginginig ang aking makamay, at umagos ang aking maluha ng walang pigil. Hindi ako umiyak sa lungkot, kundi sa galit-galit sa aking sarili dahil nagpakasal ako sa isang pamilyang may utak ng hayop. Hindi lang nila nakuha ang aking pera, kundi nais pa nilang gamitin ang buhay ng aking anak at ang aking panghihina upang takutin ako. Hindi nila ako itinuring na tao,
Itinuring nila akong isang hayop na kakatayin upang iligtas ang kapatid ni Ramon na walang kuwenta. Nang gabing iyon, hindi ako natulog kahit isang sandali. Ang aking galit ay pumawi sa lahat ng aking kahinaan. Binuksan ko ang aking laptop, in-upload ko ang lahat ng mga video at audio sa iba't ibang cloud storage. Inilagay ko rin ito sa isang maliit na USB na itinago ko sa aking personal na bag. Bilang isang auditor, alam ko na para harapin ang ngamak na nakaw, hindi sapat ang emosyon, kailangan kong gamitin ang batas at ang aking talino sa pananalapi upang sirain ang kanilang plano. Kinuha ko ang aking kwaderno at isinulat ang bawat hakbang. Hakbang 1. Protektahan ang aking tsondo. Hakbang 2. Ihanda ang mga dokumento na nagpapatunay na ito ay aking personal na ari-arian. Hakbang 3. Gumawa ng sitwasyon kung saan ipakikita nila ang kanilang tunay na ugali bago ko gawin ang huling hakbang. Gusto nilang gamitin ang takot laban sa akin. Sige, ipapakita ko sa kanila ang isang babaeng gipit na gipit. Ipapakita ko ang aking pekeng takot para maging kampante sila. At kapag inakala nilang hawak na nila ang aking tsondo, ako mismo ang gigiba sa kanilang pangarap. Ang larong ito ay ako ang gagawa ang patakaran, at walang anumang awa na matatanggap ang sinuman sa kanila. Sa mga sumunod na araw pagkatapos kong malaman ang kanilang balak, nagpanggap ako na isang mahinang ina na umaasa sa pamilyang ng aking asawa bilang kaniyang tanging kanlungan. Nagluluto pa rin ako, naglalaba, at nagtitiis sa mga masasakit na salita ni Nanay Gloria. Ngunit sa likod ng aking isipan, patuloy kong inaayos ang aking plano upang tapusin ang problemang ito. Si Ramon ay naging mas mapilit. Araw-araw pag-uwi niya mula sa trabaho, hindi na siya nagtatanong tungkol sa akin kundi tungkol sa aking mga ari-arian. Ginamit niyang dahilan ang pagkakasakit ng bata, ang mataas na bayad sa kuryente at tubig, at ang pangangailangan ng kaniyang mga magulang sa probinsya. Nais niyang pirmahan ko ang isang Special Power of Attorney, SPA, upang siya ang mamahala sa aking mga ari-arian. Bea, tingnan mo, nagpapakapagod ako sa trabaho para sa pamilyang ito. May sakit si nanay, at abala ka sa pag-alaga sa bata. Kung ako ang mamamahala sa mga ari-arian, mas madali nating maayos ang anumang problema. Pirmahan mo na ito, huwag kang mag-alala. Ako ang asawa mo, ang ama ng anak mo, hindi ko magagawang saktan ka. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Tiningnan ko si Ramon, ang kaniyang mukha sa aking paningin ay mukha na lamang ng isang manloloko. Alam ko na ang sinasabi niyang pamamahala ay para ibenta ang aking tsondo para sa utang ni Chaloy at pagkatapos ay palayasin kami. Ngunit nakunwari akong nanginginig sa takot, puno ang luha ang aking mata. Ramon, hindi sa hindi kita pinakakatiwalaan, pero ang tsondo na ito ay ibinigay ng aking mamagulang sa akin. Kung ibibigay ko ang pamamahala sa iyo, paano kung malugi ang negosyo mo o may mangyaring masama? Saan kami pupuntang anak ko? Bigyan mo muna ako ng ilang araw para mag-isip, kailangan ko rin kausapin ang mga magulang ko. Sino pa ang kakausapin mo? Minamaliit mo ba ang pamilya ko? Sinasabi ko sa iyo, asawa kita rito. Lahat ng desisyon mo ay kailangang dumaan sa akin at kay nanay. Kung hindi mo pipirmahan ito, ibig sabihin ay hindi mo ako itinuturing na asawa at may sarili kang balak. Ayusin mo ang ugali mo, huwag mo akong piliting gawin ang mabagay na ayaw kong gawin. Nagsimula nang magbago ang ugali ni Ramon. Hindi na siya nakukunwaring mabait kundi nagbabanta na. Nagsimula siyang manira ng gagamit sa tuwing tumatanggi akong pirmahan ang papel. Nais niyang matakot ako, nais niyang sumuko ako. At sa sandaling iyon, nang itinaas ni Ramon ang kaniyang kamay at sinampal ako sa aking muha sa harap ng umiyak na si Tala, alam ko na wala na akong oras na dapat sayangin. Ang sampal na iyon ay hindi nagdulot ng sakit sa aking katawan, kundi nagpatalas sa aking isip. Iyon ang huling hudyat upang tapusin ko ang aking pagiging mahina. Nang gabing iyon, hinintay ko silang makatulog pagkatapos ng kanilang inuman. Dahan-dahan akong bumangon at kinuha ang aking maleta sa ilalim ng kama. Ang dinala ko lang ay ang mamahahalagang papeles at ang aking USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang kasamaan. Binuhat ko si Tala na mahimbing na natutulog, walang alam na inilalabas ko na siya mula sa pugat ng maleon. Sa paglabas ko sa pinto ng aking tsondo, hindi na ako lumingon. Alam ko na ang bahay na ito ay napuno ng ang kanilang masasamang balak. Ayokong tumira sa lugar kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala ng pagtataksil. Nakipag-ugnayan ako sa isang real estate broker na matagal ko ng pinakakatiwalaan upang ibenta agad ang tsondo. Kinaumagahan, pagising ni Nanay Gloria at Ramon, makikita nilang wala na ako roon. Hahanapin nila ako ng may galit dahil nawala ang kanilang makinang pera. Ngunit sa sandaling iyon,
Nasa lugar na ako na hindi nila mararating. Nakipag-usap na rin ako sa aking abogado para sa pagsasampa NG annulment at pagsasampa NG kasong kriminal laban sa kanila. Ang laban na ito ay hindi na simpleng away sa kusina, ito ay naging isang labang legal kung saan ang maebidensya ang maglalahat ng katotohanan sa halip ng mga luha. Nakahiga si Tala sa aking tabi sa loob ng sasakyan habang lumalayo kami sa lungsod. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, ang alam ko lang ay kailangan naming magsimula muli. Maaring mahirap, maaring mapagod ako, ngunit sa tuwing nakikita ko ang ngiti ng aking anak, lumalakas ang aking loob. Ipinagpalit ko ang seguridad ng aking tsondo para sa aming kalayaan. Iyon ang pinakamagandang pamumuhunan na aking ginawa. Alam ko na pagkatapos kong umalis, hindi sila titigil. Gagawa sila ng paraan para sirain ang aking pangalan. Ngunit handa ako. Hawak ko ang manakatalang video ng kanilang maplano, ang mga bank statement na nagpapakita ng kanilang pagkuha ng pera, at ang mapapel na pilit nilang ipinapapirma sa akin. Lahat ng ito ay magpapatunay ng kanilang kasamaan. Tinawagan ko ang aking abogado, at ang boses ko ay mas kalmado kaysa dati. Ati, Santos, nakaalis na ako ng bahay. Ang lahat ng desisyon mula ngayon ay ibinibigay ko na sa iyo. Hindi ko na kailangan ang tsondo na iyon, ang gusto ko lang ay magbayad sila sa lahat ng kanilang ginawa. Hawak ko ang lahat ng ebidensya. Simulan mo na ang pagsampa ng kaso. 10 araw pagkatapos kong umalis, habang inaayos ko ang aking buhay sa isang bagong lungsod, nagsimula nang lumabas ang balita. Ang pamilya Cruz ay hindi lang nawalan ng tsondo kundi iniimbestigahan na rin dahil sa panloloko. Natanggal si Ramon sa kaniyang trabaho, at ang aking biyenan ay naging usap-usapan sa lumang kapitbahayan. Ang pinakamatamis na paghiganti ay ang makita silang mawalan ng lahat ng kanilang pinapahalagahan ang kanilang pangalan at pera. Ang aking nga unang araw sa bagong tahanan ay naging tahimik ngunit may kaunti pa ring takot sa malawak na mundo. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nagtagal. Ang mga balita tungkol sa aking dating asawa at kaniyang ina ay patuloy na dumarating sa aking pandinig. Hindi sila madaling sumuko sa kanilang pagkatalo. Ang pakawala nga aking tsondo na nakataya, ang kanilang kasakiman ay nagdulot sa kanila ngang kawalan ng hinala at galit. Isang umaga habang inilalakat ko si Tala sa parke, nagring ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang screen, naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Numero iyon ni Ramon. Matagal ko na siyang hindi kinakausap simula nang umalis ako, sinagot ko ito. Ang kaniyang boses ay walang bakas ang kaniyang dating kayabangan kundi puno ang pagbabanta at pagmamakaawa. Bea, nasaan ka? Bakit mo ibinenta ang kondo nang hindi man lang sinasabi sa akin? Na-stroke si nanay dahil sa pagkawalangang bahay at ngayon ay nasa ospital. At ang kumpanya ko naman ay kinansela ang kontrata dahil sa balita na naglayas ang asawa ko. Gusto mo ba kaming patayin lahat para maging masaya ka? Bumalik ka rito ngayon din at ayusin ang kaguluhang ito. Kung hindi ay hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Sa harap ng kaniyang nga pagbabanta, hindi na ako natatakot. Nakatayo ako sa parka habang pinapanot ko si Tala na naglalaro sa mga paru-paro, at ngumiti ako ng malamig sa telpono. Ramon, napakagaling mong magsalita. Ikaw at ang nanay mo ang nagpalayas sa akin, pinilit niyo akong ibenta ang aking tsondo para iligtas ang sarili ko, ngayon ay ako ang sinisisi mo. Ang pakawalang kontrata mo ay dahil sa sarili mong kasalanan at panloloko sa trabaho, huwag mo akong isisi sa mga problema mo. Tumahimik ka. Ikaw ba ang nagsumbong sa pulis? Ibinigay ba ang abogado mo ang nga dokumento sa mga autoridad? Akala mo ba ay makatakas ka? Ipakikita ko sa iyo na wala ka nang babalikan? Sumisigaw si Ramon sa telepono, kaya kalmado ko itong pinatay at hinarangan ang kaniyang numero. Alam ko na ang labang legal ay nagsisimula pa lang. Ang natanggap nila ngayon ay paunang bayad pa lang sa mas malaking parusa sa hinaharap. Hindi na ako ang babaeng madaling takutin. Kasama ko ang aking abogado na si Ati, Santos. At ang bawat hakbang ko ay ayon sa batas. Hindi lang doon natapos ang lahat. Si Nanay Gloria, pagkatapos ang pagkakasakit at pagkawala ang tsondo, ay nagsimulang magpost sa social media ang ngapakeng kuwento tungkol sa akin, sinasabing ako ay isang masamang mananakumuha ng perangang pamilya at naglayas. Nagpost din siya ng larawan ko at ng aking anak upang pilitin kaming hanapin ng nga tao. Ang mapangatake na iyon ay nagdulot sa akin ng lungkot sa ilang pagkakataon dahil pinag-uusapan ang aking anak. Ngunit inisip ko ang aking nahawak na ebidensya. Kumuha akong serbisyo para sa proteksyon ng aking pangalan sa internet, at pinagsama-sama ang lahat ng mga mapanirang post ni Nanay Gloria at Ramon upang isampa sa korte. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa publiko, ang batas na ang sasagot sa kanila. Nagita kami ni Ati,
Santos sa kaniyang opisina upang ihanda ang aming kaso. Bitbit ko ang aking bag na naglalaman ng mga dokumento na inihanda ko sa loob ng 3 buwan mga bank statements na kinuha ko sa computer ni Ramon bago ako umalis, at ang mga patunay ng kanilang paninira at panggugulo. Nang maupo ako sa harap ng aking abogado, tiningnan niya ako ng may paggalang. Bea, napakayos at kumpleto ng ebidensya mo. Sa mga patunay na ito, hindi lang natin makukuha ang pabor sa dibisyon ng ari-arian kundi maaari nating ipakulong si Ramon dahil sa pagnanakaw ng pera mo. Ngunit kailangan mong maging matatag dahil gagamit sila ng maruruming paraan para bawin mo ang kaso. Tiningnan ko ang abogado ng may determinasyon. Ati, Santos, narito na ako sa puntong ito. Wala na akong babalikan. Hindi ko kailangan ang pera nila. Ang gusto ko lang ay panagutin sila sa harap ng batas. Gusto kong malaman nila na ang kabutihan ng tao ay hindi isang bagay na maari nilang tapakan. Ang pagdinig sa korte ay mabilis na natapos. Si Nanay Gloria ay dumating na mukhang nanghihina, wala na ang kaniyang dating kayabangan. Si Ramon naman ay nakayuko, hindi makatingin sa akin habang binabasa ang hukom ang maebidensya ang kanilang panloloko at pananakit. Naging tahimik ang buong silid ng ilahat ang katotohanan. Nakaupo ako sa aking upuan, nakatitik sa mga taong dati kong tinatawag na pamilya. Muha silang na kriminal na nahihintay ng parusa. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng saya, kundi ng kaginhawaan ang kaginhawaan ng isang taong nakawala sa isang napakabigat na pasanin. Alam ko na mula ngayon, magsisimula na ang aking bagong buhay kung saan may respeto at pagmamahal. Pagkatapos ng pagdinig, sa aking paglabas ng korte, maliwanag ang langit sa labas. Binuhat ko si Tala patungo sa naghihintay na taksi. Sumigaw ang aking dating biyenan sa aking likod ng may nanghihinang boses. Bea, maari ba tayong mag-usap ng sandali? Gusto kong humingi ng tawad. Huminto ako at lumingon sa kaniya sa huling pagkakataon. Nanay, ang tawad mo ay huli na nang dumating. Ngayon ay naway makatakpo ka ang kapayapaan sa iyong sarili. At kung paano maging isang mabuting tao, hanapin mo na lang sa sarili mo. Umalis ang taksi. Iniwan ang ngaalaala ng sakit. Ang laban na ito ay natapos sa tagumpay ng batas. Ngunit alam ko na ang pinakamalaking aral na aking nakuha ay ang pagpapahalaga sa sarili bilang isang babae. Sa anumang sitwasyon, kailangang panatilihin ang dignidad at karangalan. Iyan lamang ang magbibigay ng lakas sa gitna ng gabagyo ng buhay. Tiningnan ko ang aking anak sa aking bisik. Nangangakong palalakihin ko siyang isang matatag na babae na marunong magmahal ngunit marunong ding protektahan ang kaniyang sarili. Kahit gaano kahirap ang buhay, hanggat ikaw ay tapat at matatag, ang bawat bagyo ay lilipas din at iwan ang isang maliwanag na langit. At sa wakas, nakatakpo na ako ng aking sariling daungan kung saan ang pagmamahal ay nagsisimula sa respeto. Nakaupo ako sa isang kafe sa tapat ng Marangyang Tondo, nakatitik sa aking telepono na konektado sa aking kamera sa bahay. Lumamig na ang aking saa sa lamesa, ngunit sa loop ko ay may pakiramdam ng isang mangangaso na tahimik na nahihintay sa kaniyang huli na pumasok sa bitak. Alas, 9 ng umaga. Sumikat ang araw ngunit malamig pa rin. Sa screen ng aking kamera, malinaw kong nakikita ang loop ng aking 16 milyong piso na kondo na kahapon lang ay ipinagmamalaki ni Ramon at Nanay Gloria na pag-ari nila. Sa sala ay nakatambak pa rin ang mababahong sako aking biyenan. Nakahiga si Ramon sa aking mamahaling sofa, nakapatong ang paa sa lamesa habang naglalaro ang telepono, mukhang masayang-masaya. Inisip niya na ang pag-alis ko sa gabi kasama ang aking anak ay bahagi lang ng pagdadrama ng asawa. Napakatapos ng ilang araw sa labas ng walang pra, babalik din ako para humingi ng tawad sa kanila. Mula sa kusina, nagdala si Nanay Gloria ng isang instant noodles habang nagbubulong ng mura. Sinasabi ko sa iyo, Ramon, ang babaeng may pra ay madaling lumaki ang ulo. Tama lang na sinampal mo siya kagabi, kailangang ipakita sa kaniya kung sino ang may-ari ng bahay na ito. Pagising ko kanina ay wala na siya. Alam kong naglayas na pawisam nga magulang niya. Pabayaan mo siya. Bahay natin ito. Kung paano siya umalis, ganun din siya babalik. Darating narito si Chaloy bukas, ihanda natin ang malaking silid para sa kaniya. Mas maluwag at mas masaya ang buhay natin ngayon dahil wala rito si Bea. Huwag kang mag-alala, Nay, alam ko ang ugali niya. Bit-bit niya ang bata, at ang pera naman ay hawak mo lahat. Saan siya pupunta? Baka umuwi sa probinsya ng pamilya niya na napakalayo, at napakahirap ng mamagulang niya, wala silang perang pambuhay sa kaniya, babalik din siya rito na umiiyak. Kapag bumalik siya, magpakatatak ka, pilitin mo siyang pirmahan ang pahlilipat ng titulo sa pangalan mo bago mo siya papasukin ng bahay. Tiningnan ko ang screen ng aking telepono habang ngumingiti ng malamig.
Patuloy pa rin sila sa kanilang nga pangarap gamit ang aking pera. Nagpaplano silang nakawin ang aking pinahirapan sa pinakamasamang paraan. Ngunit ang plano ng tao ay walang halaga sa harap ng isang auditor na nakakakita sa bawat panloloko. Biglang tumunog ang doorbell na tsondo ng malakas, naging dahilan upang magising si Ramon mula sa kaniyang pangarap. Tumayo siya na nagrereklamo, iniisip na kumakatok ay ang naniningil na kuryente at tubig. Ngunit pagkabukas ng pinto, nawala ang ngiti sa kaniyang muha. Ang nakatayo sa harap ng pinto ay hindi ang naniningil ng bill, kundi isang kagalang-galang na lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana. Seryoso ang mukha. Sa kaniyang likod ay may dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng security guard, kasama ang aking kaibigan na si Kuya Jun. Magandang araw, narito kami para kunin ang pamamahala sa tsondo na ito. Pakiusap na ihanda ang inyong personal na gamit at umalis sa loob ng 1 oras ayon sa kasunduan sa bentahan. Sino kayo? Nakakamali kayo ng bahay. Bahay ko ito. Anong pamamahala ang sinasabi ninyo? Nababali ba kayo para pumasok na lang sa bahay ng ibang tao ng ganyan? Lumapit si Kuya Jun, hawak ang isang makapal na folder na may pulang selyong ng notaryo at ng gobyerno. Ipinakita niya ito sa harap ni Ramon. Tingnan mong mabuti. Ito ang deed of absolute. Sale na notaryado na ang gadyong gumaga. Ang dating mayari ene kondo na ito na. Si Beatriz ay benenta na ang bahay na ito sa kanija. Tapos na ang transaksyon ng pahlilipat ng ari-arian. Ang tsondo na ito ay wala ng anumang ugnayan kay Bea o sa pamilya mo. Ayon sa hiling ng bagong may-ari, kailangan na ninyong umalis ngayon din, pakiusap na makipagtulungan kayo. Ano? Ibinenta ang bahay? Anong ibinenta? Ramon, anong sinasabi nila? Sinong nagbenta ang bahay? Bahay ko ito. Nakatira ako rito ngayon. Anong karapatan ni Bea na ibenta ito? Niloloko niyo ba kami? Umalis kayo rito baka tumawag ako ng pulis. Sumugot si Nanay Gloria mula sa kusina. Hawak pa rin ang sandok. Sumisigaw na parang isang taong nagising sa isang masamang panaginip. Sinubukan niyang agawin ang mapapeles kay Kuya Jun, ngunit agad siyang hinarangan ng 2 security guard. Ang kanilang seryosong hitsura ay naging dahilan para umatras siya sa takot. Nakatayo si Ramon na tila ba estatwa. Nakatitig sa deed of absolute sale. Ang aking lakda ay malinaw na nakalagay sa ibaba, at ang pulang tatak ng notaryo ay parang apoy na sumunok sa lahat ng kaniyang pangarap. Hindi maari. Ibinenta niya talaga? May gana siyang ibenta ang tsondo na ito? Nanginginig ang makamay ni Ramon habang kinukuha ang kaniyang telepono upang tawagan ako. Sa aking kamera, nakikita ko ang kaniyang takot ang lalaking kagabilang ay sumampal sa aking muha. Tumunok ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa sa kafe. Ang pangalan ng aking asawa ay nakalagay doon. Sinagot ko ito ngunit hindi ako nagsalita. Narinig ko ang kaniyang sumisigaw na boses na punong kawalan ng pag-asa. Bea, nasaan ka? Anong kalokohan ito? Ibinenta mo ba ang bahay natin? Pinapalayas mo ba kami sa kalye? Bumalik ka rito ngayon din at paalisin mo ang mataong ito. Bahay natin ito. Wala kang karapatang ibenta ng mag-isa. Inilapat ko ang aking telepono sa aking tainga. Humigop ng kaunting tisaa, at dahan-dahang nagsalita. Ang bawat salita ko ay mabagal ngunit matalas. Tumatama sa kaniyang kawalan ng hinala. Ramon, nagtatrabaho ka sa electrical industry pero mukhang ang kaalaman mo sa batas ay may short circuit din. Ang tsondo na iyon ay binili ko bago pa tayo ikasal. Nakapangalan lang ito sa akin, kaya ito ay aking personal na ari-arian ayon sa batas, paraphernal property. May karapatan akong ibenta, ibigay, o gawin ang gusto ko nang hindi nangangailangan ng pahintulot mo o ng nay mo. Kagabi ay sinabi mo na ikaw ang bubong ng pamilya, hindi ba? Kung ikaw ang bubong, hindi mo na kailangan ang aking pundasyon. At sinabi rin ni nanay na ang aking bahay ay bahay din na pamilya niyo. Kaya sige, manatili kayo riyan kung papayagan kayo na bagong may-ari na magrenta. Bea, napakasama mo. Pinapalayas mo kami ng aking ina. Hindi mo ba iniisip ang anak mo o ang mataon ng ating pagsasama? Pagsasama? Sinampal mo ako habang ako ay bagong panganak na 22 araw pa lang. Nasaan ang pagmamahal mo nun? Pinilit ako ng nanay mo na kumain ng tuyo at kangkong habang nagpaplano siyang nakawin ang tsondo ko para sa utang ni Chaloy sa sugal. Nasaan ang pagmamahal niyo nun? Kinuha niyo ang aking maternity benefit at nais niyo kaming palayasin sa kalye. Nasaan ang pamilya na sinasabi mo? Hindi ako masama, Ramon. Tinatapos ko lang ang aking maling pamumuhunan at binubura ang namasasamang utang sa aking buhay. Mayroon kayong 1 oras para iayos ang inyong magamit at lumabas.
Kung hindi ay itatapon ng magagards ang magamit niyo sa labas. Paalam. Ibinaba ko ang tawag, tinanggal ko ang SIM card at binali ito bago ko itapon sa basura. Tapos na ang transaksyon. Malinaw na ang balanse ng pananalapi, at ang utang ay nabayaran na. Mula sa sandaling iyon, wala na akong anumang ugnayan sa pamilya Cruz. Sa screen ng aking kamera, nakita kong napaupo si Ramon sa sahig habang bitawan ang kaniyang telepono. Si Nanay Gloria naman ay umiyak at nagwawala sa sahig, pinupukpok ang kaniyang mga kamay sa aking mamahaling sahig habang nagmumura. Ngunit ang kanilang ngamura ay wala ng halaga ngayon dahil sila ay talunan na. Ang bagong may-ari ay nag-utos sa mga guards na simulan ng ilabas ang kanilang magamit. Ang aking bagong umaga ay maliwanag at malaya, habang ang madilim na gabi ay nagsisimula pa lang sa buhay ng gasakim na tao. Ang lahat ay nangyari ayon sa batas ng kalikasan kung ano ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Ang pagpapatalsik sa kanila sa 15 milyong piso na kondo ay simula pa lamang sunod-sunod na parusa na darating sa pamilya Cruz. Pagkatapos mawala ang karangyaan na aking ibinigay sa kanila, ang kanilang tunay at nabubulok na hitsura ay lumabas sa liwanag. Hindi ko na kailangang gumawa pa ng iba pang bagay dahil ang kanilang sariling kasakiman ang nagdala sa kanila sa kanilang sariling hukay. Pagkatapos mapalayas sa Tondo, napilitang lumipat nina Ramon at Nanay Gloria sa isang maliit at mabahong kwartong pinaupahan sa gilid ng lungsod. Mula sa nakasanayan nilang buhay na may elevator at marangyang tirahan, ngayon ay kailangan nilang magsiksikan sa isang maliit na espasyo, nakikibahagi ng banyo sa iba pang nagtatrabahong mahihirap, ngunit hindi pa iyon ang pinakamalalang bahagi ng kanilang buhay. Ang kapatid ni Ramon na si Chaloy, dahil walang perang pambayad sa kaniyang 3 milyong piso na utang sa online casino tulad ng ipinangako ni Nanay Gloria, ay hinanap ng husto ng mamasasamang tao. Sa huli, pumunta ang nga ito sa kumpanya ni Ramon upang maningil ng utang. Ang gulo ay umabot sa punto na kailangang tawagin ng pamunuan ng kumpanya ang pulisya. Doon nabunyak ang lahat, at ang imahan ng isang mabait na engineer ni Ramon ay tuluyang nasira. Walang kumpanya ang nais tumanggap ng isang empleyado na may pamilyang sangkot sa mailegal na pautang at masasamang tao. Natanggal si Ramon sa trabaho agad-agad, nawalan ng bahay, nawalan ng asawa, nawalan ng anak, at ngayon ay nawalan pang trabaho. Si Ramon ay tuluyang pumasok sa madilim na bahagi ng buhay. Nagsimula siyang uminom ng alak araw-araw, at sa tuwing uwi siya sa kaniyang maliit na silit ay nakikipag-away siya sa kaniyang ina na palagi niyang sinusunod nun. Para sa akin, pagkatapos ng proseso ng annulment at pagtanggap ng desisyon ng korte, ginamit ko ang aking 14 milyong piso na nakuha sa pagbebenta ng kondo upang magtayo ng isang sariling maliit na accounting and auditing firm. Sa aking 10 taon sa propesyon at mga tapat na kliyente, ang aking kumpanya ay mabilis na lumago. Bumili ako ng isang mas maliit ngunit masayang townhouse. Inayos ko ang isang makulay na silid para kay Tala. Ang aking anak ay lumalaki ng may kapayapaan. Wala nang ngasigaw at mura, wala nang masamang pakiramdam ng isang pekeng pamilya. Isang hapon sa katapusan ng taon, habang ang Maynila ay nakararanas ng malamig na ulan ng Disyembre, nakatayo ako sa harap ng opisina ng aking kumpanya, naghahandang sumakay ng taksi pauwi nang may biglang humarang sa akin. Sa ilalim ng dilaw na ilawng kalsada, nakilala ko sina Ramon at Nanay Gloria. Mukha silang mapulubi na halos hindi ko na makilala. Nangangayayat si Ramon, gulo-gulo ang balbas, walang buhay ang mamata, at ang kaniyang damit ay marumi at amoy alak. Si Nanay Gloria naman ay kuba na ang likot, puti na ang buhok na hindi na naalagaan, at ang muha ay puno ng kulubot ng hirap at takot. Bea, parang awa mo na, humihingi akong tawad, nakamali ako dahil sa aking kawalan ng respeto sa iyo. Pakiusap, buksan mo ang puso mo para iligtas si Ramon. Iligtas mo ang pamilyang ito. Si Chaloy ay nabalian ng paa dahil sa mga masasamang tao, ngayon ay nasa ospital at walang pambayad sa bill, si Ramon naman ay walang trabaho at palaging umiinom. Isipin mo ang ating nakaraan, tulungan mo kami ng kaunting pera o patirahin mo kami sa iyo upang ako na ang mag-alaga sa apo ko habang nagtatrabaho ka. Parang awa mo na, Bea. Habang sinasabi iyon ni Nanay Gloria, lumuhod siya at pilit na hinawakan ang aking paa gamit ang kaniyang maruruming kamay. Atrats ako ng isang hakbang upang iwasan ang kaniyang pagkanghawak. Si Ramon naman ay nakatayo sa tabi, may mga luha sa kaniyang mata habang nagmamakaawa. Bea, nakamali talaga ako. Nang mawala ka, doon ko lang nalaman na nawala sa akin ang pinakamahalagang bahay sa buhay ko. Wala akong ibang hiling kundi ang makita ang anak ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magsimula muli. Magtatrabaho ako bilang construction worker o kargador para lang matulungan kayong mag-ina. Huwag kang maging napakatigas,
kailangan ni Tala ng ama. Nakatayo akong tuwid, nakatiklop ang aking mga kamay sa dibdib, habang nakatitik sa 2 taong nakaluhot sa harap ko sa ilalim ng malamig na ulan nang walang anumang awa o saya sa aking puso. Ang puso ko ngayon ay tila ba isang tahimik na lawa na walang alon. Alam ko na lumapit sila sa akin hindi dahil nalaman nila ang kanilang pagkakamali, kundi dahil wala na silang ibang matatakbuhan. Kung ako ay isang mahinang babae ngayon na walang pera, luluhod ba sila sa harap ko ng ganito? Tumayo kayo riyan, huwag niyo nang ipagpatuloy ang pag-arte ninyo. Ang inyong nga luha ngayon ay mas mura pa sa barya na ibinigay ninyo sa akin noon para sa palengke. Tinatanong mo kung nasaan ang pagmamahal, nanay? Ang pagmamahal ay namatay na noong gabing sinusulan mo ang anak mo na nakawin ang aking tsondo para sa utang ni Chaloy. At nagtatanong ka tungkol sa pagkakataon, Ramon? Ang pagkakataon ay nawala na nung sinampal mo ako habang kalong ko ang aking bagong silang na anak. Tiningnan ko si Ramon ng diretso sa mata. Ang bawat salita ko ay malamig at matigas. Sinasabi mo na kailangan ni Talangang ama? Ang anak ko ay hindi nangangailangan ng isang mahina at malupit na ama na umaasa lang sa kaniyang ina. Ang aking anak ay nangangailangan ng isang malinis na kapaligiran para lumaki. Sa aking audit book, kayo ay masasamang utang, bad debts, na hindi na mababayaran kailanman. At para sa bad debt, ang pinakamagandang paraan ay burahin ng tuluyan upang maprotektahan ang natitirang kapital. Ang inyong itinaniman, ay siya ninyong aanihin ngayon. Ang buhay ay patas. Huwag na kayong babalik dito. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis para sa panggugulo. Paalam. Lumingon ako at sumakay sa taxi. Isinara ang pinto ng malakas. Sa bintana ng sasakyan, nakita ko si Ramon na umiyak sa gilid ng daan habang si Nanay Gloria ay sumisigang ang aking pangalan sa gitna ng sasakyan. Lumakat ang sasakyan, iniwan ang natunong ng kawalan ng pag-asa ng nakaraan. Nagsimula ng umila ang mailaw Maynila ng marangya. Niyakap ko si Tala na mahimbing na natutulog, inihiga ko ang aking ulo sa upuan, at ngumiti ng tahimik. Natapos na ang laban. Hindi ko lang nabawi ang aking ari-arian kundi nabawi ko rin ang aking buhay. Isang buhay na malaya, marangal, at hindi na muling luluhod sa harap ng anumang kasamaan. Ang aral sa aking edad na 32 ay nagturo sa akin na, ang babae ay hindi dapat hayaan ang kaniyang kabutihan na maging sandata ng iba para saktan siya. Kailangang mayroon kang pera, talino, at higit sa lahat, isang malamig na isipan upang protektahan ang iyong puso. Lumipas na ang gabi, at ang lungsot ay unti-unti nang natutulog pagkatapos ng isang maingay na araw. Nakaupo sa aking bagong townhouse, habang naririnig ko ang tahimik na pahingang aking anak na si Tala, naghanda akong isang mainit na tsa. Ang usok ng saa ay may kasamang mabangong amoy na nagpatahimik sa aking puso na parang isang lawa na walang alon. Sa aking pagtingin sa nagdaang bagyo, wala na akong nararamdamang sakit o galit. Ang natira na lang ay isang malalim na kamalayan at isang matinding kaginhawaan. Sinasabi nga tao na kapag binitiwan mo ang isang mainit na uling na sumusunog sa iyong kamay, ang matatanggap mo ay hindi pagkawala kundi pagaling. Ang pag-alis ko sa aking maling kasal at sama taong tinatawag kong pamilya ngunit may ugaling ng leon ay ang pinakamatagumpay kong pag-ayos sa aking buhay. Nagreklamo ako noon sa aking kapalaran kung bakit kailangan kong maranasan ang hirap sa aking panahon ng pagpapagaling pagkatapos manganganak. Ngunit ngayon ay nagpapasalamat ako sa kahirapan. Dahil kung wala ang mamura ng aking biyenan, at kung wala ang sampal ng aking asawa, maaring nananatili pa rin akong isang mahinang asawa na nagtitiis sa loob ng isang kulungan ng pekeng paggalang. Ang biyahe mula sa pagiging isang asawang umiyak ng tahimik para sa kapayapaan ng pamilya hanggang sa maging isang matatak na babae na kayang sirain ang isang nabubulok na tahanan ay punong dugo at luha. Nakamali ako noon sa pag-aakalang ang aking kabutihan ay makapagbabago ng kasakiman ng iba. Naniwala ako na kung ang babae ay luluhod, ang pamilya ay angat, ngunit ang buhay ay nagbigay sa akin ng isang malamig na katotohanan. Kapag ikaw ay umatras sa harap ng masakim na tao, hindi sila hihinto kundi apakan pa nila ang iyong huling limitasyon. Ang sampal ng gabing iyon ay pumatay sa mahinang Beatrice na naghahanap ng pagmamahal sa pamilyang hindi naman sa kaniya, at nagising ang kaniyang lakas bilang isang ina. Nalaman ko na hindi ko maaring hayaan ang aking anak na lumaki na nakikitang ang kaniyang ina ay nakayuko sa harap ng pananakit at panggugulo. Kailangan kong tumayo hindi lang para sa aking sarili kundi para sa kinabukasan ng aking anak. Ang lakas ay hindi palaging sa pamamagitan ng pagsigaw o pagsira ng gagamit, kundi sa isang matigas ngunit matalinong desisyon na ginawa sa pinakatahimik na bahagi ng puso. Mula sa kwento ang aking buhay, nais kong mag-iwan ang ilang mensahe para sa mga kababaihan na nakikinig sa kwentong ito. Ang mababay ay ipinanganak na may mabuting puso na palaging nais mag-alaga at magsakripisyo para sa pamilya.
Ngunit pakiusap na tandaan na ang kabutihan na walang talino ay isang kahinaan lamang na gagamitin ng iba. Ang pagsasakripisyo na ibinigay sa maling tao ay pag-aaksaya lang ng iyong panahon. Ang kasal ay hindi isang larong sugal kung saan kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong puhunan at lumabas ng walang natitira. Ang kasal ay dapat magkasamang paglalakbay, isang ligtas na lugar sa likod ng pinto, hindi isang bagyo na papatay sa atin. Huwag nating isipin na ang pagtitiis ay ang pinakamagandang ugali para mapanatili ang asawa at bahay. Ang isang bahay na kailangang patayuin gamit ang pagpapakumbaba at sakit ng asawa ay babagsak din sa huli. At ang pinakamahalagang aral na aking nakuha gamit ang aking dugo at luha ay ang kalayaan sa pananalapi at sa isip. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang lalaki, kahit gaano pa kabait ang kaniyang pamilya, huwag na huwag mong ibibigay ang susi ng iyong buhay sa kanila. Ang pera na galing sa iyong sariling gawa, ang maari-arian na galing sa iyong sariling dugo at pawis, lahat ng iyon ay hindi lang material na bagay, kundi ito ang iyong kalasak kapag dumating ang bagyo sa iyong buhay. Kung noong panahong iyon ay wala akong sariling tsondo, wala akong maayos na karera, at wala akong hawak na pera, paano ko binuhat ang aking anak palabas ng pinto sa gitna ng malamig na gabi? Paano ko nagawang labanan sila at pilitin silang magmakaawa sa huli? Ang kalayaan sa pananalapi ay magbibigay sa iyong karapatang magsalita, karapatang magalit, at higit sa lahat, karapatang magsabing hindi kapag tinatangka ang iba na tapakan ang iyong limitasyon. Mamuhay ka na parang isang puno na may malalim na ugat sa lupa. Kahit nasirain ang bagyo ang madahon at sanga mo, mananatili kang nakatayo ng matatak at muling tutubo ang mabagong dahon sa darating na panahon. Sa aking tahimik na pagbabahaging kwentong ito, hindi ako nagpapakitang kayabangan ng isang nakwagi, kundi bilang isang babaeng nanggaling sa dilim na nais magiwan ng munting liwanag upang magbigay ng init sa mga pusong nag-aalangan pa sa kanilang buhay.